Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article na publish sa ABS-CBN News. COA report for 2024. Nako, mayroong red flag ang Office of the President. Okay, title. COA reports Office of the President's 494.8 million disallowance balance. Halos half billion. Disallowance yan The Office of the President recorded a half billion peso balance in audit disallowance for 2024 according to the Commission on Audit. Okay? According to the audit findings, the OP did not receive any notice of suspension, notice of disallowance, nor notice of charge, but its existing balance of disallowances under appeal was over 490 million as of December 2024. So ito, accumulated siguro ito. Ano pa? Under the 2009 revised rules of procedure, COA defined a disallowance as the disapproval in audit of a transaction, whether fully or partially, if a government transaction is flagged as irregular, unnecessary, excessive, extravagant, or illegal. The disallowed funds must be returned to the government. Patay. Half billion yan i-compare natin sa Office of the Vice President. 3 taon nang sunod-sunod ang Office of the Vice President under VP Sara nakakakuha ng highest observation, yung unmodified opinion. Pinaka-highest yun. Except lang noong 2022 nang dahil sa many believes it is a trap yung binigyan pa naman siya ng 125 million confidential funds, end of the year na. Kaya napilitang i-clear in 11 days ba yun? So 125 million, cleared na mga 73 million lang ang may notice of disallowance. And I believe, nakasubmit na ang Office of the Vice President ng mga required documents. Ngayon, tahimik na ang COA. Yung mga succeeding 2023, 2024, 22, 23, 24, puros unmodified opinion. Ibig sabihin, malinis gumastos ang Office of the President. Office of the Vice President. So ito ngayon, mabuti na lang at naipublish. Salamat naman sa ABS-CBN. Nagpapublish. Akala ko itatago nila ito So ito, dapat ibalik. Kasi under appeal Ibalik ng Office of the Vice President doon sa Treasury. Ulitin ko COA defined a disallowance as the disapproval in audit of a transaction, whether fully or partially, if a government transaction is flagged as irregular, unnecessary, excessive, extravagant, or illegal. The disallowed funds must be returned to the government. Kailan ba nyo ibabalik? 494 million. Yung kay VP Sara, ulitin ko 73 million lang yun. In case na talagang wala na disallowed, i-require lang na ibabalik. Wala namang say, wala na tayong narinig sa COA na ibabalik. Ibig sabihin, I don't know tahimik naman ng COA, baka ayos na yun. Tapos yun palagi ang sinisigaw ng lalo na mga kakampi
So ano ngayon, mga kakamping, mga dilawan, pasok! Oh, tahimik kayo. $500 billion, tahimik kayo. Maingay kayo doon sa 125 million na kakaunti lang ang na-disallow. At ngayon, wala nang unmodified opinion na ang Office of the Vice President. O, tapos, yun na naman ang inyong basihan para mag-file kayo ng impeachment case kay VP Sara. O, sige lang. Karapatan nyo yan, magsampa ng impeachment case. Kailan, alalahanin nyo, nakahanda ang legal team ni VP Sara na sagutin kung ano man ang ibato nyong putik sa Office of the Vice President na kanda. O, tingnan nyo. Sabi ng political scientist, si Professor o Dr. Julio Tejanque, kahit sa kaliwat kanang ibinabatong aligasyon kay VP Sara, nanatili pa rin si VP Sara na malaki ang kanyang political capital. Ibig sabihin, tumataas ang kanyang rating, samantalang Pangulo pababa. Kasi nga, sa latest na survey, WR numero, yung 35% na rating, trust approval rating ni Pangulong Marcos noong August, ngayon bumaba na lang sa 21. Samantalang si VP Sara, paakyat ng paakyat. Kaya sa presidential preference survey, nangunguna siya at 33%. Malayo ang kanyang mga katunggali. Rapi Tulfo and Lene Robredo, tig 13% sila. Si Senator Hontiveros na nagpahayag na ng kahandaan na kakandidato sa 2028 is 2.4% lang. Ito naman si Martin Romualdez, 0.8. Sino pa yun? John Vic Rimulya, baka ito daw ang kandidato ng administrasyon eh. Mag-ilan ang rating niya? 0.5%. So, salamat sa COA report, isa itong COA sa mga pinagkakatiwalaan na ahensya pagdating sa audit, except sa flood control. Kasi nga, imposibleng makalusot yung mga katiwalian kung hindi nakikikotsaba ang ibang COA personnel. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon mo na ni ang matagaan og yero si ate. So mo na nilang balay. Oh, so luoy gid kay sila oh. So mo lang nang ilang balay. So mo na mong gitagaan og yero si ate. Og mo ni ang ilang kahimtang dari sulod. Oh, so ginapuy-an pa ni. So tan-awa ang abuhan guys oh. So makita nimo nga luoy gid kay sila ang ilang kahimtang. Walang nang ilang abuhan. Og karon unsay imong masulti te nga natagaan kag yero nga suot ang inyong abuhan luoy kayo mo. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga natagaan mig yero nga maatopan na gid ni among kuan abuhan. O so pila na ni katuig day te? 6 years naman. So 6 years na so ginapuy-an pagyod. So makita gid nimo. O so na kay anak te? Na ako'y anak tulo ka buok. Pila imong edad? 25. So 25. Asa day mong bana te? Naa sa Cagayan man. So nagtrabaho siya. So unsa na lang gid ka ang inyong pangunabuhian karon? Gauma man gyapon ni. So panguma lang. So si ate mag-uuma lang sila. So tungod sa ilang kaliso dili sila paka-afford sa yero. So natagaan man si ate. So makahimo na gyud siya og abuhan.
daghan gyud salamat sa Ginoo ug sa nagatan-aw ug sa nagatabang. O sige ate, salamat pod. Salamat.